Ang text po natin ngayong umaga ay makita po natin sa Genesis 32:11 to 12. Genesis 32:11 to 12. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Sa Tagalog translation po, hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi, katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Tayo po ay manalangin. Lord, kinukumit po namin ang salita pong ito. Ang prayer po namin, Panginoon, as we listen to this word, pag narinig po namin, O God, bigyan niyo po kami ng strong conviction. At kami po, Panginoon, kung kailangan po, may mga desisyon na kailangan gawin, loobin niyo po, Panginoon, na makagawa po kami ng importanteng desisyon na naaayon po, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Panginoon, at anumang desisyon na amin po, Panginoong, gagawin, seselyuhan niyo po ito, Panginoon, upang ma-accomplish po namin ang purpose po ninyo sa amin pong mga buhay. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo pong gagawing pangunguna sa araw po na ito. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Ang topic po natin ay may title po na The Journey from Fear to Faith. Ang paglalakbay galing po sa pagkatakot papunta po sa pananampalataya. Iba-iba po ang journey po natin, mga kapatid. Ang iba po parang sabi po nila baka smooth sailing ang journey po nila. But to some people, for many people, malamang po ang journey po natin ay hindi po smooth sailing, kundi po may mga nakakatakot po na sandali. Nakaka-encounter po tayo ng ilan pong hardships, meron po tayong mga difficulties, and eventually nakaka-create po yan ng fear. Pero dapat yung fear po na yan, okay lang po yan if it will lead you to faith. Kapag hahantong po yan sa pananampalataya po sa Diyos, okay po yung fear po na yan. Okay lang po na nagsimula po tayo sa pagkatakot, tapos po nauuwi po yan sa pananampalataya. Ito pong topic po natin, meron pong big idea. Sabihin nga po natin, big idea. Ang big idea po dito, the necessity of relying on God in times of uncertainty. Yan po yung malaking bagay na dapat po nating makita throughout sa atin pong pag-aaral. The necessity of relying on God in times of uncertainty. Mahalaga po ang pagtitiwala sa Panginoon, lalo na po sa mga panahon na walang katiyakan. Yung hindi po talaga natin alam kung ano po yung future, kung ano po yung resulta ng mga bagay na atin pong gagawin. Ang Genesis 32 po, mga kapatid, ang detalye po niyan, ito po ay preparation po ni Jacob pabalik po sa kanya pong kapatid, sa kanya pong lupang sinilangan. Alam po natin na pinagpala po siya ng Panginoon, although yung kanya pong pag-alis sa lugar po niya ay dahil po sa kanya pong pandaraya sa kanya pong kapatid para po isave ang kanya pong sarili, siya po ay umalis. Pinagpala naman po talaga siya ng Panginoon, sinamahan po siya ng Panginoon. Pero dumating po yung time na sinabi ni Lord na bumalik ka na sa iyong bayan. Mahalaga pong bagay na makita po natin ito, no? Meron po pala talagang lugar na kung saan doon itutuloy ng Panginoon yung mga bagay na gusto niyang i-accomplish sa buhay natin. Do you agree, mga kapatid? Minsan parang iniisip natin, settled na ako dito talaga ako, ito na ang aking nakasanayan, ito na ang aking ginagawa, so ayoko na ng bago-bago pa. Pero meron po pala talagang times na kakausapin ka ng Panginoon, itadirect ka ng Panginoon, at ibabalik ka sa lugar na kung saan doon itutuloy ng Lord. May continuation pa yung mga blessings sa atin ng Lord doon sa lugar na gusto niya na dapat nandun po tayo. Pero pabalik po siya sa kanya pong lugar,
meron pong takot, doon po sa verse na atin pong binasa kanina, nahandun po yung fear. Kasi imimit po niya yung kanya pong kapatid na si Esau na several times ay inutakan niya, dinaya niya. Di po ba? Yung una po na pandaraya na ginawa po niya sa kanya pong kapatid, kumbaga nakipagpalit po siya ng birthright. Gusto po niya siya yung maging panganay. Ang panganay po si Esau, pero dahil gutom nga po si Esau, gusto makakain ng kanyang niluto, sabi niya, okay, bibigyan kita, pero ipagpalit mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Alam po natin yan mga kapatid, meron pong certain degree ng blessing doon sa panganay. Pero hindi po na-realize po yan ni Esau at nakuha po yan ng kanya pong mas batang kapatid na si Jacob. So yun po yung unang panglalamang, yun po yung unang pandaraya. And nung ibe-bless na po si Esau ng kanya pong tatay, alam po ninyo, siya po yung nagkunwari, alam na po natin story, fast forward na lamang po natin, siya po yung nagkunwaring si Esau, so sa kanya po na igawad yung pong blessing. Yan po yung pangalawa na pandaraya po niya sa kanya pong kapatid. Kaya po hindi ganon kadali ang bumalik po doon sa kanila pong lugar. But anyway, napaka-pure nung kanya pong motive, bakit po siya babalik? Ang dahilan po ng kanya pong pagbabalik is to reconcile with his brother. Magandang layunin, tama po ba? Na babalik po siya para makipagkasundo doon sa kanya pong kapatid na kanya pong nadaya. Minsan po mga kapatid, gagawa po tayo ng tama, pero sa paggawa po natin ng tama, meron ding mga consideration. No? Hindi po ganun kadali. Meron din pong fear kahit po good thing yung atin pong gagawin. Ito po, maganda yung gagawin niya, reconciliation with his brother. So, yung verse na binasa natin kanina, ang sabi sa verse, hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang aking mga asawa at kanilang mga anak. So, nahandun po yung pong takot. And hindi na po kasama sa atin pong pag-aaral, maybe sa ibang pagkakataon, some other time, in another topic, pag-uusapan po natin, yung pong kanyang pakikipagbuno. Meron po siyang encounter po dito, yung pakikipag-wrestle po niya with God, na doon po, ipinahayag po niya yung kanya pong kasalanan, nagsisi po siya ng kanya pong mga kasalanan at nakuha naman po niya yung blessing po ng atin pong Panginoon. So, ang titingnan po natin dito sa atin pong pag-aaral, ngayong umaga sa atin pong reflection ng salita po ng Panginoon is the journey from fear to faith. Papaano po natin i-overcome yung fear and eventually talagang mai-embrace po natin yung pananampalataya po sa Diyos. May mga bagay po tayo ma-encounter po dito sa mga verses na atin pong titingnan para makita po natin papaano ba natin ma-overcome ang takot. Sino na po yung natakot po sa atin? Taas po ang kamay. Yan. Parang yung iba, sobrang tapang, walang takot. Yan. No fear. Pero marami, at least marami po yung nakaramdam po ng takot. So, iba't ibang instances, palagay ko po, nakaramdam po tayo ng mga pagkatakot. Pero papaano nga po ba ino-overcome ang takot and eventually we embrace faith? Ang una po, acknowledgement of God's covenant. Yan po yung una. Acknowledgement of God's covenant. Ibig sabihin, nare-realize po natin, atin pong napag-aaralan, nakikita ang katotohanan ng mga pangako at tipan. Pag sinabi nating tipan, pangako po yan. Ano? Pangako po ng Diyos para po sa atin. Genesis 32:9. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you who said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. Ito po mga kapatid, ang na-highlight po dito, yung recognition ni Jacob doon po sa covenant ng Panginoon with his forefathers.
mula pa po kay Abraham, mga pangako ng Panginoon na padadamihin ang kanilang lahi. Okay? At nire-recognize po niya na ang God ay faithful para gawin, para tuparin ang kanya pong mga pangako. And knowing that God's word is true and His covenant will be fulfilled, crucial po iyan mga kapatid. Crucial element po iyan in overcoming fear. Can you say amen to that? Amen po doon mga kapatid. Crucial po yan. Pagka naaalala po natin, may covenant si Lord. God is true to His promises. Sinabi ito ng Panginoon. Naalala ko po tuloy yung mga alagad. Di po ba? Sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa kabilang ibayo. So, pag sinabi ng Panginoon, pupunta tayo sa kabilang ibayo ng ilog, 100% po yan, 101% makakarating po sila. Kaya po, anuman ang kanila pong ma-experience sa panahon ng kanila pong pagtawid, kahit po sila naka-experience na malakas na alon at sobrang lakas, pagbayo ng malakas na hangin, alam mo pa rin, makakatawid ka kasi sinabi na ni Lord yung ending. So yun po yung sinasabi po natin, when we rely to the Word of God, alam po natin it will be fulfilled. At crucial po yan in overcoming fear and building our faith. So dapat meron po tayong knowledge po dyan mga kapatid, meron po tayong assurance of God's promises. Kaya po sa Bible, kapag nagre-reflect po tayo sa atin pong pananalangin, habang binabasa po natin ang Bible, meron po mga particular na bagay na sinasabi sa atin si Lord. Hindi ko po alam kung paano mangungusap sa inyo ang Panginoon, pero meron pong mga ganong sandali. At kapag alam po ninyo na para po sa inyo ito, panghawakan po natin at intayin po natin na magana po sa atin pong mga sarili. So, yung assurance of God's promises, naniniwala po tayo na ang pangako ng Panginoon, sure, mangyayari, at yan po ay nagpo-provide ng solid foundation. So, meron po tayong strength in God's faithfulness. Kaya mahalaga po yung acknowledgement kasi nagdudulot po yan ng strength, nagdudulot po yan ng tibay, okay? Para po tumayo doon po sa faithfulness ng Panginoon. Because we believe that God is unchanging God. Ang Panginoon hindi po nagbabago. Ang Panginoon po, hindi po pabago-bago po siya ng isip. Ang sinabi po niya, mangyayari po ito. So, ito po yung pinanggagalingan ng atin pong strength. At pag may acknowledgement po tayo sa covenant o sa promises ng God, nagkakaroon din po tayo ng peace and security. Na-eliminate po yung doubt. Na unawaan po natin ng pangako po niya ay certain. At yung doubt po na yan, naaalis, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Ang number 2 po mga kapatid, recognition of God's command. Recognition of God's command. Papaano po ang pagre-recognize ng salita ng Panginoon or ng utos ng Panginoon ay naglilid sa atin to overcome fear. In Genesis 32:9b, yung latter part na binasa po natin kanina, sabi po, Lord, you who have said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. So, in overcoming fear, pag sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoon, nagpo-provide po ito ng direction, nagpo-provide po ito ng assurance, nagpo-provide po ito ng sense of purpose. Kaya po nagwo-work po siya in overcoming fear. Kasi binibigyan po tayo ng clear direction and purpose. When you follow God's command, mga kapatid, hindi ka nang huhula, di ba? Alam po ninyo, malakas na malakas ang fear, malakas na malakas ang takot kapag sumusuntok ka lang sa hangin. Tama po ba? Yung sumusuntok ka lang sa hangin tapos wala kang tinatamaan, nakakapagod po yan. At walang direction, walang accomplishment.
Pero pag sumusunod ka sa utos ng ating Panginoon, merong clear direction and purpose. That is why, mga kapatid, na-overcome natin yung fear. Meron kasing divine guidance. Pagka po sumunod tayo sa Panginoon, alam natin, kasama natin si Lord. Utos ni Lord to eh. Ginagawa ko ang utos ng Panginoon, edi kasama ko si Lord. Kaya po mga kapatid, ang sarap po na gawin po natin yung Great Commission. Kapag ginagawa po natin yung Great Commission, ang sabi, go and make disciples of all nations. Alam po ninyo, ang sabi po ng pangako ng Panginoon sa latter part po niyan, sa bandang huli, ako ay sa iyo. Sasamahan kita. So pagpapalain tayo ng Panginoon, isusustain tayo ng God. So yan po yung pangako ng ating Panginoon. So kapag may utos ang Lord, tapos sinusunod po natin, dapat i-overcome na po natin yung fear. Kasi po, assured po tayo of His divine guidance. Kasama natin si Lord. Mga kapatid, God is everywhere present. Amen po ba? Can you say amen to that? Pero paano po mga kapatid, kung ang gustong-gusto po talaga natin, lakaran, yung daan na hiwalay sa Panginoon. Kahit ang Panginoon nasa lahat ng dako, hindi natin makuha ang blessing ni Lord. Kasi naglalakad po tayo, hiwalay po sa Kanya pong utos. Pero kapag sinusunod po natin ang utos po ng Panginoon, assured po tayo doon mga kapatid. Kaya po, dapat wala ang takot. Wala akong takot, wala akong pangamba. Merong mga pangangailangan, pero alam ko, ang God ang magpo-provide ng pangangailangan ko kasi sumusunod ako sa Kanya eh. Ang Kanyang instruction ang aking ginagawa. So, ipinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan natin. Merong clear direction, meron po tayong sense of purpose, naintindihan po natin ang layunin ng Panginoon and we stay focused. And while we stay focused, we lessen our anxiety. Nawawala po yung agam-agam, nawawala po yung pangamba sa mga unknown, sa mga bagay na hindi natin maintindihan. So, meron po tayong katiyakan sa pangako ng Panginoon. Ang number 3, mga kapatid, number 3 na atin pong dapat pong magawa para po ma-overcome natin ito pong fear ay confession of our unworthiness. Confession of our unworthiness. Pag kino-confess natin yung ating mga limitations, nagiging dahilan din po yan para malesen yung fear na nasa atin. Genesis 32:10a, I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Sabi po ni Jacob, sobrang pinagpala na po siya dito mga kapatid. Mayaman na po siya. Ayan, marami na po siyang mga alagang hayop. Marami na po siya mga tauhan. Pero sabi po niya kay Lord, Lord, I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. Sobrang dami ng pagpapala ang ibinigay mo sa akin. So, paano po mga kapatid, nakakatulong yung pong confession of our unworthiness and confession of our limitations para mawala po yung fear. Ang magandang bagay na makita po natin, mag-shift tayo from self to God. Kadalasan, pagka ang tingin natin, yung sa sarili nating magagawa, hindi po tayo secure din, no? Kasi alam natin yung limitation natin. Alam lang natin hanggang saan ang kaya natin. Alam natin possible na ma-endanger ang ating mga sarili. Alam natin pwede tayong mag-fail. Alam natin pwede tayong malugi. Alam natin pwede tayong maghirap. Alam natin, pwede tayong matanggal sa trabaho. Maraming mga bagay, mga kapatid, pag titingnan lang natin ang ating sarili. But look to God. Mag-shift dapat. When we think of ourself, may takot po tayo dyan, mga kapatid. Kasi yung sarili ko lang ang tinitingnan ko.
Paano na pag tumanda ako? Yan. Paano pa ako kikita? Sino mag-aalaga sa akin? So ang dami po nating iniisip no? Kasi nga nakatutok po sa ating sarili at nagsisimula na po mga kapatid yung fear. Nagsisimula na po yung takot po sa atin. Pero mga kapatid, sabi natin, pag may confession, kaya mo ikinonfess, kaya mo ipinapahayag yung unworthiness mo dahil alam natin sa God lang talaga lahat galing. And then you begin to shift from self to God. Nagsisimula na po tayo na itutok po ito pong focus natin hindi sa sarili, kundi sa atin pong Panginoon. So kapag ganun po mga kapatid, meron pong humility, meron pong kababaan, at meron na pong dependence on God, meron pong deeper appreciation of the grace and faithfulness of God, nagwo-work na po yung faith instead of fear. Hello mga kapatid. Gusto niyo po ba to? Mas nagwo-work ang faith kaysa po doon sa atin pong mga pagkatakot. Dahil in-exercise po natin yung humility, yung kababaan sa harapan ng ating Panginoon. In-acknowledge po natin ang ating limitation. We let go of pride. Yan. Hinayaan po natin mawala ang pride sa atin by admitting our unworthiness and self-reliance. Hindi po sa atin pong sarili. Okay? Kaya po, mas nagiging receptive tayo to seeking and accepting God's help. Pagka po, alam natin, may limitation ako, mas natatanggap natin ang tulong at biyaya ng ating Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan si Lord na sagana po sa Kanya pong biyaya para po sa atin. And number 4, gratitude for past blessings. Pasasalamat sa mga nakaraang pagpapala ng Panginoon. Genesis 32:10b, I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become 2 camps. Alam po natin, di ba, yung kwento natin kanina, kaya po siya umalis sa kanya pong bayan kasi yung kapatid po niya, dinaya po niya. So natakot po siya, baka patayin siya, baka i-take advantage siya ng kanyang kapatid. So nahandon po yung takot, kaya po siya umalis. So, sa pagmamadali po niya, wala naman po siyang dala-dala, kundi sabi niya, yung staff lang niya. So nung tumuwid ako dito, sabi niya, staff lang ang aking dala, tungkod lang. Wala na po siyang ibang dala. Pero sinamahan po siya ng Panginoon, pinagpala po siya ng Panginoon, at pagbalik po niya, ang sabi niya doon sa verse, but now I have become 2 camps. Sobrang dami po ng ari-arian niya, kailangan pa niyang paghiwalayin yung kanya pong mga tauhan. Okay? Just in case, lusubin po siya ng kanya pong kapatid, yung kanya pong mga tauhan, magkakahiwalay. Okay? Tapos 2 po yung asawa niya. Pero yung 2 asawa, wag po natin gayahin po yun, mga kapatid. Ho. Sobrang dami po niyang blessing, naging 2 pa yung asawa po niya. Pero ito po mga kapatid, sobrang daming pagpapala. Ayan, meron pong blessing si Lord dahil pinangunahan po siya. So ito pong past blessings ay pwedeng maging dahilan to overcome our fears. Yung pong gratitude for past blessings can help overcome fear by reinforcing your faith. Hello mga kapatid. Nare-reinforce ang ating pananampalataya sa Diyos. Kung meron tayong faith sa God, mas lalo pong nare-reinforce po ito kapag nakita po natin yung mga nakaraang pagpapala ng Panginoon. It serves as a reminder for us na ang God ay faithful and He will continue to be faithful to us. Lahat po ng mga blessing na dumadaan sa atin is a testimony of God's ability and willingness to help. God's ability to show that He is able, that He is powerful, that He is the giver of all good things, mga kapatid. Siya po ang nagbibigay
ng mga pagpapala, mabubuting bagay sa atin. Kaya po yung confidence natin tumitibay, nare-reinforce ang atin pong pananampalataya. Hindi ko po alam kung magpe-play ho. Meron po ako nakita sa Facebook, isang testimony po ito ni Gary V. Hindi ko po alam kung nadaanan na po ninyo. Pero ito po, gusto ko pong makita po natin, pwedeng dahil po sa pagre-realize po natin nung past blessings, pwede po talaga ma-reinforce yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Tingnan po natin, Kay, pwede pa nating ipakita. Yun talaga. Siguro kaya ako nagiging medyo bold on stage pag binabanggit ko ang pangalan ni Lord. Because pag talagang nilatag ko ang lahat ng mga pinagdaanan ko, pagdating sa kalusugan ng katawan ko, it's amazing. I mean, diabetes is one. Kanina bago tayo mag-take, binanggit ko sa'yo, nagkaroon na ako ng hepatitis. Yung hepatitis, liver yan, di ba? What you need are sweets. Bawal sa akin ng sweets, di ba? So, paano yun? Nasa college pa ako noon nangyari yun. Hepatitis, nagkaroon na ako ng dengue, nagkaroon na ako ng COVID, which many people have gone through. I've had cancer in my kidney. I've had a bypass. Ilan lang yun sa mga pinagdaanan ko. Pero iba ang plano ni Lord. Alam niya kung ano yung maaring maging sitwasyon ko in the next few years. Pero ako, ayoko nang isipin kung ano ang mangyayari sa mga darating na mga taon. Alam ko lang na dahil sa Kanya, kahit anong maaring dumating o dumapo pa sa buhay ko, siya ang mag-aasikaso ng lahat. Siya ang maaring maging problema, maaring maging isang hadlang sa mga gusto ko pang gawin. Pero I think if I put myself dun sa sitwasyon na alam ko na ang buhay ko ay nasa kanyang mga kamay, edi kahit na ano pang dumating, yun ang pinaka-safe na lugar para sa akin. Is to know that I'm in the safest place I can be. Yun talaga. Siguro, kaya Hindi ko po alam kung nag-sink in po sa inyo, pero napakaganda po nung testimony. Ang dami po palang sakit ni Gary V. Nung pong college po siya, na dengue po siya. Okay? Alam po natin yung dengue, kapag hindi po naagapan, hindi po siya simpleng sakit. At bata pa po siya, naging diabetic na po siya. Okay? Pero nakita po natin, napaka-energetic po niya. Parang hindi po niya masyadong pinag-iisipan ng mga bagay na yan. Pero, palagay ko, no, mukhang ganun lang natin nakikita, pero sa totoo lang, mag-iisip ka rin talaga, ano pa ang darating sa aking sakit. So from pagiging diabetic, nagkaroon po siya ng hepatitis. So magkakontra po pala yan. Ang hepatitis, kailangan mo ng sweets. Hindi ka naman pwedeng mag-sweets dahil diabetic ka. So magkakontra. So mag-iisip ka, what's next? Ano pang pwedeng dumapo sa akin? Hindi ko po alam na bypass pala siya. According to his testimony, na bypass po siya. And noong time po ng COVID, na-COVID pa siya. So kung na-COVID ka, o iniisip mo, ano pang mga sakit ang pwedeng dumapo sa akin? Pero sabi po niya, latter part, sabi po niya, hindi ko na iniisip kung ano mangyayari sa akin. Ang alam ko lang, ang buhay ko nasa kamay ng Diyos, and that is the safest place. Ito yung pinaka lugar na kung saan talagang, safe. Ano sa Tagalog yan? Pinakaligtas na lugar ay yung lugar na kung saan ipinaubaya mo sa Panginoon ang iyong sarili. Hindi ko po alam kung ano po mga experiences po natin in the past, pero sa kanya po, dahil alam po niya, nagkaroon po siya ng cancer sa liver and everything, pero pinagaling siya ng Panginoon. And remembering our blessing, our healing in the past. Alam po ninyo mga kapatid, ano pa ang hindi mo ipagkakatiwala sa Panginoon kung ginran tayo ng Panginoon ng healing, ginran tayo ng Panginoon na tayo masustain, tayo ay lumakas, tayo ay mapagpala ng atin pong Panginoon. So yan po yung isang bagay na maganda po nating makita. Gratitude for past blessing. Importante po yan para ma-overcome po ang atin po mga fears, yung atin po mga takot. Kasi po mga kapatid, pag naalala po natin ang mga pagpapala ng Panginoon, nagpo-provide po yan ng new perspective po sa atin.
Una po, pag tumitingin po tayo sa mga bagay, we become so negative. Nagiging pessimistic po tayo sa pagtingin sa mga bagay. But when we learn, okay, when we remind ourselves of the past blessing that God has given to us, mga kapatid, nababago po yung perspective natin. Mas nagiging optimistic po tayo sa atin pong buhay. Binibigyan po tayo nito ng bagong mindset, a positive mindset. Ini-encourage po tayo magkaroon ng positibong kaisipan at nare-reduce po yung ating anxiety. At napapalitan po yan ng gratitude. And lastly, number 5, petition for protection. Para po mga kapatid, maalis po talaga sa atin ang takot. Ito po ang dapat po natin gawin. E di ask for protection. Humingi tayo sa Lord ng covering. Humingi tayo sa Panginoon ng Kanya pong pag-iingat. Sabi po sa verse 11, yung binasa po natin kanina, sa atin pong key verses, sabi po, save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. So, in-express po niya ang takot po niya sa Panginoon at humingi po siya ng protection, showing his reliance on God's deliverance. So meron po siyang petition, meron po siyang paghingi sa Panginoon ng protection. Ito po yung nakakadiminis, ito po yung nakakapagpahina ng atin pong pagkatakot because we ask to the one who has a greater power. Meron pong higher power. Meron po tayong Diyos na may mas mataas at higit na kapangyarihan para po tumulong po sa atin. And when we come to God and ask petition, humingi po tayo sa ating Panginoon, we affirm our faith and we affirm the sovereignty of God. So nagre-rely po tayo on a higher authority, on a higher power. Kapag tayo po ay lumapit po sa Panginoon through prayer, ang isa po na nakakamtan po natin, nagkakaroon po tayo ng peace at nagkakaroon po tayo ng spiritual reassurance. Meron pong calming effect, nakakalma po tayo kapag tayo po ay tumudulog, kapag tayo po ay lumalapit po sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. So, every time na kumakatok po yung fear, dapat po yung pintuan ng ating pong puso ay binubuksan at nang bubukas po nito yung atin pong faith in God and the fear will gone. Aalis po ito, tatakas po ito dahil nahandon po sa atin yung pananampalataya. This is how to overcome fear and embrace faith. Dapat po gawin po natin ang mga bagay po na to. Kagaya po ni Jacob, hindi po ganun kadali. Pero mas pinagkatiwalaan po niya talaga ang Panginoon. Sumunod lang po siya sa utos ng Panginoon. In-acknowledge po niya yung covenant ng Panginoon. Walang mangyayari sa atin na hindi po pinahintulutan ng atin pong Diyos. Can you say amen to that, mga kapatid? Pagkatiwala po natin ang ating po mga fears, fear in the future, okay? Fear to unknown. Ano pang mga bagay ang ginatatakot po natin? Let us entrust all those things to God at patuloy po tayong manalig, patuloy po tayong manampalataya sa atin pong God who is sovereign, who is powerful. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay dumulog, manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word. Salamat po sa lakas, kapangyarihan ng inyong mga salita. Pinagpala po ninyo kami, Panginoon. Na-realize po namin ang maraming bagay dahil po sa salita po ninyo. Na-check din po kami, Panginoon. Kaya po pala may mga takot po kami. Madalas nagtitiwala po kami sa amin po mga sarili. Minsan lumalakad po kami, hindi po sa utos po ninyo, kundi hiwalay po, Panginoon, sa inyo.
Loobin po ninyo yung mga panuntunan na ginawa po ni Jacob, nawa po masunod po namin ito, O God. Amin pong malakbay. Ito po ang amin pong tuntungan. Ito po, Panginoon, ang amin pong daanan. And eventually, God, we will embrace faith in you. Mayayakap po namin, Panginoon, ang pananampalataya at ito po ang amin pong titindigan. Salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.